Ang pamagat po natin ngayon ay hindi ka talo kahit nahihirapan ka. Ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Alam niyo mga kapatid, ang main verse po natin ngayon ay sa unang Pedro chapter 1 verse 1 hanggang 9. So, kung gagawin natin series ito mga kapatid, ito ang lesson number 1. Ngayon, hindi natin alam kung magiging series ito mga kapatid, no? Kasi, titingnan po natin. Pero, tetry po natin sa tulong ng Panginoon. Pero ito kasi mga kapatid, ang paksang ito ay para sa lahat ng panahon sa ating mga mananampalataya. Ito yung unang siyam na talata ng unang Pedro. Alam niyo tungkol ito sa sa mga dumaraan sa iba't ibang pagsubok, mga problema sa buhay, kakulangan, sakit, di ba? Sakit, kalungkutan, at minsan, pati pananampalataya natin ay sinusubok. So, tungkol sa pagsubok ito mga kapatid. At kapag tayo nakakaranas na iba't ibang mga suliranin ng buhay, isipin natin na hindi ka talo kahit nahihirapan ka. Wala namang madaling pagsubok eh. Lahat naman tayo, pag dumaan sa atin ng pagsubok nahihirapan tayo. Nahihirapan tayo emotionally, mentally, physically, at financially. No? Marami pa. So, may mga pagkakataon na kuminsan, naiisip natin, Panginoon, bakit ganito ang buhay ko? Talo na ba ako? Ngunit yung mensahe rito na makikita natin sa verse 1 hanggang 9, malinaw. Ang tunay na Kristiyano ay hindi talo kahit siya ay nahihirapan. Tandaan natin yan. Huwag nating isipin, yung pagkatalo rito, maaaring matalo tayo physically, pansamantala. Pero ang pinaka-importante kasi, yung umabot tayo sa dulo. Kumbaga sa karera, mga kapatid, karera, takbuhan, ang mahalaga, abutin natin ang finish line nang nananatili tayo sa pananampalataya. So bago tayo magsimula mga kapatid, nais kong i-share sa inyo yung background nitong sulat ni Pedro, yung unang sulat ni Pedro. Walang partikular na church yan sinulatan, gaya ni Apostol Pablo, susulat sa Corinto, sa Efeso, sa Filipos, sa Thessalonica, di ba? Ito mga kapatid, general letter ito, kung tawagin ng mga Bible scholars. Yung unang sulat ni Pedro ay sinulat nga ni Apostol Pedro sa panahon na matinding pag-uusig sa mga Kristiyano noong first century. Hindi madali yung kanilang kalagayan. Ang mga Kristiyano noon ay hinahamak, kinuusig at ang iba ay napapatay pa dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ito mga kapatid, yung panahon na yan, panahon yan ng paghahari ng Emperor Nero ng Roman Empire. Si Emperor Nero, isa sa pinakamasamang emperor yan ng Roma. Yung mga mananampalataya na sinulatan ni Pedro, mga nangalat yan, na-disperse sila sa iba't ibang lugar. Napalayo sa kanilang tahanan at dumaranas na matinding pagsubok. Kaya sinulat ni Pedro ang sulat nito. Dahil ang purpose niya, palakasin ang kalooban ng mga kapatid sa iba't ibang dako. Paalalahanan sila ng kanilang pag-asa at turuan sila manatiling matatag sa gitna ng mga paghihirap. At ang mensaheng ito mga kapatid ay hindi lang para sa kanilang panahon sapagkat tayo man ay nangangailangan ng pagpapalakas ng kalooban mula sa salita ng Diyos. Kinakailangan natin paalalahanan tayo rin na huwag natin makalimutan yung ating pag-asa na itinuturo ng Biblia. At kinakailangan palagi tayong tinuturoan na maging matatag sa gitna ng mga paghihirap. Matatag sa pananampalataya. So, yung unang sulat ni Pedro ay isang matibay na patunay na ang paghihirap ng mga Kristiyano ay hindi tanda ng pagkatalo. Nahihirapan tayo pero hindi sign na talo tayo, kundi bahagi lamang yan ng proseso sa pagtatagumpay. Kasama yan, hindi yung tagumpay agad. Dumadaan lang tayo sa process. At ang dulo nun, tagumpay tayo. Kung mananatili tayo sa pananampalataya hanggang wakas. Kaya ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay hindi ka talo kahit nahihirapan ka. Habang tayo papasok mga kapatid
Sa mga talatang babasahin natin, wag nating kakalimutan ang dalawang bagay. Number 1, ang pananaw ng mundo. Kapag nahihirapan ka, para bagang lumalabas, talo ka na. O kaya kapag nabigo ka, talo ka na. Pero ang pananaw ng Diyos, mga kapatid, kahit nahihirapan ka, panalo ka kung ikaw ay nasa panig niya. Yun ang importante ron, mga kapatid. Nasa panig tayo ng Diyos. Ang ating aralin ay hahatiin natin sa 3 bahagi ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkakasulat ni Apostol Pedro dito sa verse 1 hanggang 9. Yung unang bahagi ay tungkol sa pagkapili sa atin ng Diyos. At yung ikalawang bahagi ay yung tungkol sa ating buhay na pag-asa. Living hope. May buhay kang pag-asa. Buhay yan, hindi buhay. Buhay. No? At ang ikatlong bahagi, huling bahagi natin, verse 6 hanggang 9, yung tungkol sa pagsubok. May layunin ng pagsubok. Pag-aralan po natin, magsimula tayo dito sa verse 1 and 2. Sa unang Pedro 1:1, ang sabi rito, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. So, mga kapatid, pag binasa pa natin yung verse 2, makikita nyo, mamaya babasahin naman natin. Pero gusto ko yung bigyan na ng advance background nito. Na dito pa lang, mga kapatid, sa verse 1 and 2, pagbati lang yan, ay makikita natin na kung bakit ang mga Kristiyano, kahit nagdurusa, ay hindi kailanman talo. No? Sa unang tingin, tong verse 1 and 2, verse 1 pa lang yan, 2 mamaya, ay makikita natin na maaaring isipin natin na mukhang simpleng pagbati lang naman yan ni Apostol Pedro. Pero kapag inunawa natin yan, inisya-isa natin yan, mga kapatid, ay makikita natin yung lalim yan at makikita natin na dyan pa lang, mga kapatid, sa pagbubukas ng sulat na ito ni Pedro, hanggang chapter 5 to, kung di ako nagkakamali, ay inilatag na niya agad sa atin ang napakalalim na katotohanan tungkol sa ating identity, pagkakakilanlan, tungkol sa ating pag-asa, tungkol sa ating future, kinabukasan. Maganda to, mga kapatid. At dapat itong talatang ito, pag hinimay natin, makikita nyo na ito ang isa sa mga pinaguhugutan natin ng katotohanan na inspirasyon. Kaya tayo nagiging matatag sa pananampalataya. Dapat ganun ang resulta niyan. Unang-una, makikita natin, galing kay Pedro yung sulat. Si Pedro na apostol ni Jesucristo. Yung salitang apostol, mga kapatid, nangangahulugan na isinugo o pinadala. Direkta siyang inutusan ng Panginoon Jesucristo. Meron siyang misyon. Meron siyang autoridad. Limitado yung apostol sa Biblia. Sa panahon natin, wala ng apostol. Kung meron nagpapanggap na sinasabi nila apostol sila, mga bulaang apostol yan, mga kapatid. Maling aral yun na may apostol pa ngayon. Yung apostol, tapos na, mga kapatid. Sapagkat ng mga apostol, ito yung mga direktang nakasama ni Kristo mula nung kay John the Baptist hanggang sa si Kristo yung umakyat sa langit. Tapos na ho yun. Patay na yung mga tao na nakasaksi nun. So, ito, apostol. Ibig sabihin, mga kapatid, dito pa lang, hindi lang, makikita natin na hindi siya ordinaryong Kristiyano, kundi siya ay may misyon at autoridad mula kay Jesus. Ibig sabihin, ang kanya mga itinuturo rito ay hindi sariling opinyon, kundi mensahe na galing kay Kristo. Katulad din ni Pablo. Ibig sabihin, ng sulat nito, may daladalang mga utos ito at katotohanan na mula sa Panginoon. Kaya napakahalaga na ating pinag-aaralan to. Galing kasi kay Apostol Pedro to . Galing sa isang apostol ni Jesucristo. At kanino naka-address to? Ito. Sa mga hinirang na nangingibang bayan. Ganyan ang forma ng mga letters noong araw, mga sulat. Inuuna mo na yung pangalan kung kanino galing, then susunod palagi yung kung para kanino yung sulat. So, si Pedro na apostol ni Jesucristo, galing kay Pedro yan, sa mga hinirang na nangingibang bayan. Kunin muna natin yung salitang hinirang dito, mga kapatid. Yung salitang hinirang tumutukoy yan sa pagiging pinili ng Diyos. Pinili ng Diyos. Na makikita po natin yan mamaya. Uulitin yan sa verse 2.
Pero bago yan mga kapatid, tingnan natin yung sinasabi naman ni Apostol Pablo naman. Pablo, sa kanyang sulat sa Efeso tungkol sa pagkapili sa atin ng Diyos. Alam niyo, kung maintindihan niyo to, at yung babasahin natin susunod, added information tungkol sa pagiging hinirang, talagang lalakas ang loob mo. Titibay ka sa pananampalataya. Tingnan nyo, ano ba itong mga hinirang na to? Ano ba ang lalim yan? Si Pablo, yung parang siya sabi nito, hinirang equals pagkapili sa atin. Pinili tayo. Ayon sa pagkapili niya sa atin. Ibig sabihin, pinili tayo ng Diyos. Hindi gawa-gawa lang ng tao. Yung pagkakatawag sa atin ng Diyos, hindi lang tayo tinawag, napili pa tayo. Diba? Marami ang tinawag, pero kukonti ang napili. Ito mga kapatid, yung mga Kristiyano, chosen people yan. Nakalagay, just as He choose us. So, pagkapili niya sa atin, so mga napili tayo, pinili ng Diyos, may espesyal tayong relasyon sa Diyos. Yung talatang ito, mga kapatid, dapat magdulot sa atin ito na napakalaking inspirasyon sa buhay. Isipin nga ninyo kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Makikita nyo, napakahalaga natin sa Diyos. Kaya pinili tayo. Tingnan nyo, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, before the foundation of the world. Ibig sabihin mga kapatid, bago nagkaroon ng creation ng daigdig, napili na tayo ng Diyos. Kaya ganyan tayo kamahal ng Diyos. Isipin nga ninyo, isipin nyo na malalim yan. Na-imagine ko yan, kung nakatanim palagi sa isipan natin yan, pinili tayo ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, ano pa ang gugupong problema sa atin? Paano pa tayo matatalo ng mga mabibigat na sitwasyon? Paano pa tayo bibitaw sa pananampalataya? Bago pa lang lumikha ang Diyos, ay pinili na tayo. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon Diyos. Bago itinatagan sa libutan, bakit ginawa ng Diyos yan? Bakit tayo pinili mula sa sanlibutan? Upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Nakita niyo mga kapatid, yung pareral lang yan. Upang tayo maging banal. Ano ibig sabihin ng banal? Pinili tayo hindi lang para maligtas, kundi para magbago ang buhay natin. Maging banal, ibig sabihin, mahiwalay tayo sa kasalanan. Walang dungis, maging malinis yung pamumuhay natin. At ang lahat ng ito mga kapatid, ginagawa sa pag-ibig. Ibig sabihin, sa harapan niya sa pag-ibig. Ibig sabihin, ginagawa yan sa pag-ibig. Ang pagsunod natin ay dapat nagmumula sa tunay na pagmamahal sa Diyos. Hindi lang sumusunod tayo sa Diyos dahil sa salitang obligasyon, kundi mahal din natin ang Diyos. So, nakita niyo mga kapatid, yan, kung wala sa atin yan, isipin natin, nagbago ba buhay natin? Namumuhay ba tayo na may kabanalan? Walang dungis nga ba? Sabi, mag-isip-isip tayo, baka hindi pa natin na-experience yan. Hindi naman ibig sabihin yan, hindi na tayo magkakamali, magkakasala. Pero, yung namumuhay sa kabanalan, yung talagang namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Nandiyan yung pangunahin, nag-aaral siya ng salita ng Diyos, sinisikap niya masunod sa buhay niya ang salita ng Diyos. Ganun lang yun sa mga babaw na pagpapaliwanag. Kaya yan yung sa Efeso, mga kapatid. Yan yung sa mga hinirang ng Diyos yan. At meron pang banggit dito na nangingibang bayan. Nangingibang bayan. Dalawang bagay yan, yung nangingibang bayan. Isang literal at saka isang hindi literal. No? Yung literal, yun nandyan, no? Na nasa pangangalat, ibig sabihin, na-disperse sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Talagang literal na nangalat sila. Yung mga Kristiyano. Mga lugar yan sa Asia Minor. Pero balikan natin to ng ibang bayan, mga kapatid. Ang literal, yun yung literal. Ang hindi literal, ano? Di ba nangingibang bayan din tayo? Spiritually, hindi literal. Na tayo hindi naman taga dito sa lupa. Naglalakbay lang tayo, di ba? Sabi sa Hebreo 11:13, mga dayuhan lang tayo. Strangers sa mundong ito. Passing by lang tayo, mga kapatid. Dumadaan lang tayo. No?
At ang ating permanenteng citizenship ay hindi naman dito eh. Pansamantala lang yun eh. Pag namatay tayo, tapos na. Alis na tayo sa daigdig eh. Ang talagang citizenship natin, di ba sa langit, sabi doon sa Pilipos 3:20, na ang ating pagkamamamayan ay nasa langit na mula ron ay hinihintay natin ng ating tagapagligtas. Yun ang ibig sabihin ng nangingibang bayan. Parang sinasabi ni Pedro dito, literal, nangibang bayan nga sila. Pero may spiritual meaning din yan. Na tayo mga manlalakbay lamang dito sa lupa. Nasa pangangalat. Ano yun, nangalat yung mga tao ron nung araw, mga Kristiyano. Bakit? Madalas kasi silang usigin. Yung unang pag-uusig na natala sa Biblia, yung sa Gawa 8:1, inusig ni Pablo nung hindi pa siya Kristiyano. Yung mga Kristiyano si Jerusalem at sumambulat yan. Lumabas sa Jerusalem. Bunga nun, mga kapatid. Yung pag-uusig na yun ay nagamit ng Diyos para may palaganap ang Ebanghelyo. Kapag habang sila yung naglalakbay, palabas na Jerusalem, ikinuwento nila ang kaligtasan tungkol kay Jesucristo. Kaya kumakalat yung Christianity. At makikita nyo sa kasaysayan, habang inuusig ang mga Kristiyano, ay lalong dumadami ang mga Kristiyano. Kasi nangangalat sila eh. Nadidisperse eh. So yun po. At yan, yung mga lugar sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Mga lugar yan sa Asia Minor. So dito mga kapatid, sa unang talata pa lang ay nakita natin ang inspirasyon natin. Na tayo hinirang, pinili tayo ng Diyos, hindi ka naging Kristiyano dahil aksidente. Bago pa lang itinatag sa libutan, pinili ka na ng Diyos. So makita nyo mga kapatid, ay di ba dapat magbigay sa atin ng kalakasan ng kalooban yan, ano man ang dumating sa buhay natin, isipin natin, pinili ako ng Diyos. Bago pa lumika ang Diyos, pinili na niya ako. Hindi lang ako tinawag, pinili pa ako. Hinirang ako ng Diyos para magbago. Ito pa yung continuation. Muli, inulit yan. Parang binibigyan lalo ng din. Pinili at itinalaga ng Diyos Ama. Pinili, tinalaga pa. Yung kaligtasan, nagsimula sa Diyos. Dapat doon natin makakita yan. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa. Ang Diyos ang nagplano at pumili kung sino ang magiging Kanya. Bago pa lang itinatag ang lahat ng mga bagay. Hindi aksidente, planado ng Diyos yan. Hindi ka pa ipinapanganak. Pinili ka na ng Diyos. May tiyak na layunin ng Diyos para sa buhay po natin. At ang sabi nito, pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu. Ibig sabihin, Holy Spirit, ginawa tayong banal. Ang Espiritu, mga kapatid, yan ang gawain ng Espiritu. Tinutulungan tayo sa buhay natin na mga mananampalataya na magpakabanal. Sanctification. Pag sinabing sanctification, sa English yan, ginawang banal in sanctification of the Spirit. Ibig sabihin, mga kapatid, yan yung ginawang banal, yung hinihiwalay ka sa kasalanan. Itinatalaga ka para sa Diyos. Pinabago ang buhay mo. Yan ang purpose ng Holy Spirit. Tinutulungan tayo habang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng Holy Spirit lang sinasalita natin. Sinasabi lang natin, claim lang tayo ng claim, pero hindi tayo nag-aaral sa salita ng Diyos. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit. Kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Yung Kristiyano, hindi pwede walang salita ng Diyos. Yung Holy Spirit ka, tapos hindi ka naniniwala sa Biblia. Hindi po pwede yun. So, may kaugnayan pa rin sa salita ng Diyos yan. Kasi yung Holy Spirit, siya yung gumabay rin sa mga sumulat ng Biblia. Diyan din kumuha ng inspirasyon ang mga nagsisulat ng Biblia sa Espiritu Santo. O bakit ba yan? Bakit ba nangyari yan? At ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Jesucristo. Yan ang purpose. Kaya ginawa tayong banal, mga kapatid. Tinutulungan tayo at tinawag tayo para sumunod. Tingnan nyo, nung nangangaral pa si Jesus, babalikan natin yan. Sabi rito, yung tungkol dyan sa pagsunod kay Jesus, di ba sabi ng Panginoon sa John 14:15, kung ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang tunay na mananampalataya, hindi lang naniniwala. Hindi lang yung I love you, Lord lang, ganun. Kundi sumusunod sa utos ni Kristo. Kaya papasok ulit yung salita ng Diyos yan. Pag hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, ano susundin mong utos?
Ano yung source ng utos mo? Pag sumusunod, if you love me, keep my commandments. Obedience yan, mga kapatid. Pagsunod. So, importante ang salita ng Diyos para may sundan ka. At ang sabi rito, at mawisikan ng kanyang dugo. Ito, mga kapatid, medyo figurative to. May allusion to doon sa pagwiwisik ng dugo sa Old Testament. Yung winiwisikan ng saserdote ng dugo ng hayop, yung mga tao, pati yung mga kagamitan doon, para maging banal. Ngayon, sa panahon nating Kristiyano, wala na yung ganun mga ritual. Sa mga Hudyo yun. Yung dugo rito na iwinisik sa atin, tumutukoy sa dugo ni Kristo yan. Bagamat hindi naman tayo literally na winisikan. Ibig sabihin lang niya, mga kapatid, ang dugo ni Kristo na naglilinis ng kasalanan. Nabuhos ang dugo ni Kristo kapag nanampalataya ka dyan. Nalilinis ang iyong kasalanan. Dahil sabi nga sa ibang talata ng Biblia, Hebreo 9:14, mababasa nyo ron, ang dugo ni Kristo maglilinis ng ating budhi. At yung pagwiwisik, mababakas nyo sa Exodo yan. Inutos ng Diyos siya, magwiwisik. Yun foreshadow. Anino lang yun nung gagawin ni Jesucristo. At nang bumuhos ang dugo ni Kristo, lahat ng nananampalataya sa Kanya, lumilinis para sa mapatawad tayo sa ating mga pagkakasala. So dito, yung mga salitang yan, yung pariralang yan, at mawisikan ng Kanyang dugo. Ibig sabihin, pinatawad tayo. No? Pinatawad tayo, ginawa tayo malinis sa harap ng Diyos kahit hindi naman tayo karapat-dapat dahil sa dugo ni Kristo natakpan ang ating karumian. At tayo'y kasali na. Bahagi na tayo ng bagong pakikipagkasundo ng Diyos o yung bagong tipan ng Diyos sa mga tao. Kaya New Testament ang tawag. So yun po, mga kapatid. At sa huli ng ng verse 2, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Para bagang ordinaryong pagbati lang, ba't ba natin ginugutay-gutay ito? Para maintindihan natin bakit ba sinasabi ni Pedro yan. Madalas natin, si Pablo rin. Madalas natin mabasa yan. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Ano bang klaseng biyaya yan, mga kapatid? Biyaya ba yan na material? Hindi po. Biyaya, grace. Yan yung hindi karapat-dapat na pabor na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, pero pinaboran tayo ng Diyos. Gaya, pinakamagandang halimbawa dyan, gaya ng kaligtasan. Hindi tayo naligtas dahil mabuting tao tayo o mabait. Naligtas tayo, yung kaligtasan natin, biyaya yan ng Diyos. Desisyon ng Diyos yan, naawa sa atin dahil nanampalataya tayo. So yun po, mga kapatid, biyaya, kaya makakabasa kayo ng ganyan, biyaya. Alalahanin ninyo yung mga kabutihan ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin. Hindi lang natapos sa kaligtasan yun. Sa araw-araw ng buhay, binibiyayaan tayo ng Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat. Sapagkat tayo minsan ay nagkakasala din naman, di ba? So, biyaya at kapayapaan. Ano yung kapayapaan? Alam nyo, nagkaroon tayo ng kapayapaan, sabi nga sa Roma 5:1, na meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos eh. Ngayon, nagkaroon ng peace between God and men dahil kay Kristo. Masasama ka doon sa kapayapaan na yon ng dahil kay Kristo kapag nanampalataya ka kay Kristo. Kaya mga kapatid, ang sabi pa rito, no? Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. So, pag sinabing sumagana, hindi lang kaunti, kundi umaapaw yan pag sagana. Talagang lumalago, dumarami. So, hindi lang sapat, nais ng Diyos na ang buhay natin ay puno ng biyaya at kapayapaan. Lalo na yung spiritual na biyaya at kapayapaan. O diba, kahit magulo ang daigdig, ang kapayapaan ay dapat nasa puso pa rin ng mga tao na nananampalataya. Yung kapayapaan, ano yan, di ba? Isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo na madalas nating madaanan sa Galatia, chapter 5, di ba? So, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, huwag mo nga kalimutan, hinirang ka ng Diyos. Hindi aksidente ang iyong kaligtasan. At hindi tayo taga rito.
Tayo nangingibang bayan lamang. Kaya huwag tayo masyadong kumapit sa mga material na bagay ng mundong ito. Kahit ikaw ay nahihirapan o parang nag-iisa, may layunin sa iyo ang Diyos. Kaya ikaw ay naging mananampalataya ngayon. Kaya kaya mong sabihin, hindi ako talo kahit nahihirapan ako. Dapat isipin natin, hindi tayo talo. Yung mga pagpapala ng Diyos sa verse 1 and 2. Hindi tayo talo dahil pinili ako ng Diyos. So yun pa. At hindi lamang yan, yung susunod. Lalong hindi natin masasabing talo tayo. Sapagat may buhay kang pag-asa. May living hope. Tingnan nyo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. So dito mga kapatid ay nakita natin na meron tayong buhay na pag-asa. Ang sabi dyan dahil sa pag-ibig ng Ama, sa habag ng Ama sa atin, ipinanganak tayo sa isang buhay na pag-asa. So hindi lamang basta pag-asa ito mga kapatid, kundi buhay na pag-asa, living hope. Pag sinabing pag-asa, tungkol sa future yan. Walang pag-asa na nakaraan na, o kaya present. Ang pag-asa, tumutukoy yan sa future. Sabi nga ni Pablo sa ibang talata ng Biblia, kung ang pag-asa ay nakikita, hindi pag-asa yan. Ang pag-asa ay hindi nakikita sapagkat sa future yun. At dito mga kapatid, yung pag-asa natin ay isang buhay na pag-asa. Bakit? Dahil si Jesucristo ay muling nabuhay sa mga patay. Sabi niya, sa pamamagitan na muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. At ang pag-asa natin mga kapatid, lumalabas ay nakabase sa buhay na tagapagligtas. Ano yung tingnan nyo? Obserbahan nyo sa buong mundo, tanging ang Panginoon Jesucristo lamang ang nagtatag ng pananampalataya na hindi na natili sa libingan, kundi muling nabuhay. Walang ibang nabuhay na maguli na leader ng relihiyon. Kung ating susuriin ang iba't ibang relihiyon, makikita natin na ang kanilang mga pinuno o tagapagtatag ay namatay at nanatili sa kamatayan. Halimbawa, si Siddhartha Gautama na nagtatag ng Buddhism. Gautama Buddha nga, may tinatawag, di ba? Namatay siya at ang kanyang labi ay inilibing. Si Confucius, na nagtatag ng Confucianism, namatay din at may libingan sa China. Si Muhammad, ang propeta ng Islam, ay namatay at ang kanyang libingan ay matatagpuan sa Medina. Si Joseph Smith, ang nagtatag ng Mormonism, mga Mormons, ay pinatay. Pinatay yun at inilibing din. Napatay siya sa crowd. Namatay yata sa bugbog yun dahil ipinangangaral niya yung polygamy, yung plural marriage. Si Felix Manalo na nagtatag ng INC, patay din. Si Apollo Kibuloy, buhay pa naman mga kapatid. At mukhang mabubulok na sa kulungan. At gaya niya, gaya natin, si Kibuloy rin mamamatay. Di ba? Katulad din naman natin. Sa lahat sila ay may kanya-kanyang ambag sa kasaysayan ng reliyon. Maraming accomplishment, di ba? Ngunit sila ay nanatili sa kamatayan. Ngunit si Jesucristo, siya lamang ang namatay. Inilibing at muling nabuhay ng ikatlong araw. Ang kanyang libingan walang laman sapagkat siya'y buhay magpakilanman. Kaya ang ating pag-asa mga kapatid ay hindi nakabatay sa alaala ng yumaon, kundi sa isang buhay na Panginoon. Siya ay hindi lamang naging dakilang guro, siya ay nabubuhay, nag-ahari at mag-ahari pa sa future at patuloy na kumikilos sa buhay ng kanyang mga followers. So yun po mga kapatid, nakita natin, buhay na pag-asa. Dahil sa habag ng Diyos, ipinagkaloob sa atin na tayo ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Kaya yung sumunod na talata, saan ba patungo lahat yan? Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan
para sa inyo. So, yung buhay ng pag-asa, patungo yan, mga kapatid, sa mamanay natin, inheritance, na hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, nasa langit para sa atin. Di ba napakagandang pag-asa? Kaya hindi ka talo kahit nahihirapan ka. Di ba? Alalahanin mo lang yan, sampalatayaan mo yan. Kaya isinulat ng Diyos yan, mga kapatid, para magsilbing inspirasyon nating mga mananampalataya. At yan ang mga naging inspirasyon ng mga martir na mga Kristiyano na namatay sa mga pag-uusig sa hirap ng buhay noong panahon ng unang siglo at sa mahabang panahon hanggang ngayon. At higit sa lahat dito, nakita natin, iniingatan tayo ng Diyos. Tingnan nyo, sumunod na verse. Nasa kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, yung pinakikita rito, yung pinagmumulan ng security natin. Tayo mga mananampalataya, hindi sariling lakas natin. Nakasiguro tayo dahil nasa kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan. Parang sundalo na binabantayan tayo. May nakabantay sa atin. Ipinakikita na mga mananampalataya ay binabantayan, pinoprotektahan ng Diyos. Hindi ito isang ordinaryong kalagayan lamang. Ito ay aktibong pag-iingat ng Diyos sa mga mananampalataya. Araw-araw. So, tayo mga kapatid, yung pag-asa natin, diyan tayo patungo at ginagarantihan yan ng kapangyarihan ng Diyos dahil iniingatan yan, sumunod pang talata, sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Hindi naman ibig sabihin yung pananampalataya natin ang naging, yung pananampalataya natin ang nagligtas sa atin. Hindi. Kundi ang pananampalataya natin ang naging daan o instrumento ng Diyos upang tayo iligtas. Ang Diyos ang nag-iingat. Pero ang paraan na nais ng Diyos, manatili tayong nagtitiwala sa Kanya. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya. At di ba tinuturo sa atin, very basic yan. Naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya tayo. Kaninong power tayo naligtas? Kasi sa paanong paraan na tayo naligtas? Okay, sa paraan na nanampalataya tayo. No ngayon, dahil yun ang tanging requirement ng Diyos, manampalataya tayo, magtiwala tayo sa Kanya. At ililigtas tayo at gano'n nga nangyari. Habang patuloy kang sumasampalataya, patuloy kang iniingatan ng Diyos. At yan patungo sa para sa kaligtasan. Para sa kaligtasan, tumutukoy yan hindi lamang sa kasalukuyang kaligtasan. Kasi may mga napapahamak physically rin ng mga Kristiyano Yun lang mga pinugutan ng ulo ng mga nausig nung unang panahon, di ba? At sa future pa, yung uusigin ng Antichrist. Mamamatay talaga physically, may hirapan. Pero merong kaligtasan. Yung kaligtasan tinutukoy rito ay yung ganap na kaligtasan, yung kumpletong pagliligtas sa future. Kasama dito yung kaligtasan sa kasalanan. Yan yung nakaraan natin. Kaligtasan sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa present natin, sa kasalukuyan, iniligtas tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. At kaligtasan sa presensya ng kasalanan sa future, doon sa dagat-dagatang apoy, ligtas tayo. Ibig sabihin, may darating pang mas ganap na salvation. Salvation yan, hindi lang yung iniligtas ka sa aksidente. Salvation, kaligtasan ng mga kaluluwa natin. Na nakahandang ipahayag yan. Ibig sabihin na ready to be revealed. I-reveal na lang yan, naka-ready na yan, naka-prepare na yan, mga kapatid, i-reveal na lang. Ibig sabihin, ihahayag yan na makikita nating malinaw sa tamang panahon. Sigurado na ang kaligtasan, ready to be revealed. Ready na. No? Nakahandang ipahayag na. Kailan? Sa huling panahon. Kailan yung huling panahon? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. O sa pagbabalik pala ng Panginoon. Hindi muling pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. At dyan makikita natin yung ganap na kaluwalhatian, walang kasalanan, walang paghihirap. Sabi nga sa Colossus 3:4, di ba? Mahayag tayo nakasama ni Kristo sa kaluwalhatian.
Ibig sabihin, ang tunay na kaligtasan ay makukumpleto, 100%, body and spirit sa future. So, ang mga mananampalataya ay hindi basta nakakapit sa Diyos. Hindi tayo basta nakakapit sa Diyos, kundi ang Diyos mismo ang humahawak sa atin. Iniingatan kasi tayo, kasi kung tayo kakapit, pwede tayo bumitaw. Pero iniingatan tayo mismo ng Diyos, hawak-hawak tayo ng Diyos, ng kanyang kapangyarihan. Dinadala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya hanggang sa marating natin ang ganap na kaligtasan na ihahayag sa muling pagparito ng Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, maaaring mawala ang pera, maaaring mawala ang trabaho, maaaring magkasakit ka, mawala ang kalusugan, pero ang pag-asa natin, ang buhay na pag-asa, ay hindi mawawala sapagkat yan ay buhay na pag-asa. At ang huling bahagi natin, mga kapatid, ay tungkol sa may layunin ng pagsubok. Siningit yung pagsubok dito, mga kapatid. Kaya ang title natin, hindi ka talo kahit nahirapan ka. Kasi sa kabila ng mga biyayang yan, pagpapalang yan, mga security mula sa Diyos, ng pag-asa, pagkapili, ay meron pagsubok na dumarating. Sabi rito, sa ganito'y kayo'y nagagalak. Anong ibig sabihin nung sa ganito? Sa ganito. Ibig sabihin, tumutukoy yan sa mga nakaraang sinabi ni Apostol Pedro doon sa mga naunang talata, lalo na yung mga huli. Na doon ay piniliwanag niya yung buhay na pag-asa natin. Di ba? Yan yung huli, buhay na pag-asa. Mana na hindi nasisira, katiyakan ng kaligtasan. Ibig sabihin sa ganito, dahil doon sa sitwasyon na yun, dahil sa sitwasyon na meron tayong kagalakan. May kagalakan. Ibig sabihin hindi tayo nakabatay sa sitwasyon ng daigdig, kundi nakabatay tayo sa ginawang pangako ng Diyos. Di ba? Sa ganito'y nagagalak tayo. Dahil sa mga pangakong yan ng Diyos, ay nagagalak tayo bagamat ngayon sa sandaling panahon. Ibig sabihin, may hangganan naman yan. Yung ngayon sa sandaling panahon ay nagpapakita ng kasalukuyang karanasan na hindi naman permanente. Ano daw, nagagalak daw tayo bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyo magdanas. Kailangan daw, ibig sabihin hindi aksidente yan. Ito ipinahihintulutan ng Diyos, pinapayagan ng Diyos at may layunin. Yung mahalagang aral dito ay kailangan, necessity yan mga kapatid. Kailangan maranasan natin yan. Ibig sabihin, kailangan dumaan tayo dyan. Bahagi yan ng paglago ng pananampalataya. Ano yun? Ng iba't ibang pagsubok. So nakita nyo mga kapatid, maraming pagsubok, iba't iba. May pag-uusig, kahirapan, sakit, tukso, mga problema sa buhay. Kinakailangan daw madanasan natin yan. Bakit? Yun ang gusto ng Diyos. Proseso yan, mga kapatid. Proseso ang mga pagsubok na nararanasan natin. Pero nagagalak tayo dahil sa mga pangako ng Diyos. Sa ganito'y tayo'y nagagalak dahil sa mga napag-aralan natin na mga pribileyo natin, pagkatawag sa atin, buhay na pag-asa, mga manang hindi kumukupas dahil dyan, natutuwa pa rin tayo sa puso natin. Bagamat minsan nahihirapan tayo. Pero kailangan mangyari yan dahil kailangan ninyo magdanas ng iba't ibang pagsubok. So, pwede pala mga kapatid, lumilitaw rito na maaring magsabay ang kagalakan sa puso at paghihirap physically sa buhay natin. Ang kagalakan ay hindi dapat nawawala sa atin. Isa yan sa mga bunga. Isa yan sa bunga ng Espiritu Santo, yung kagalakan pati yung kapayapaan. Di ba? At ang pagsubok, mga kapatid, panandalian lamang yan. Tandaan nyo, matatapos din yan, yung pagsubok. Kung hindi man matapos yan, mamamatay din tayo, tapos na yan. Pag namatay tayo, ending na lahat ng pagsubok. Graduate na tayo. May katapusan ng pagsubok. Bagamat habang nabubuhay ka rito, para bagang hindi natatapos ang pagsubok. Kasi proseso yan ng pag-ulad. Tingnan nyo, mga kapatid. Bakit ba pinahintulot ng Diyos yung verse 6 na
kailangan ninyo magdanas ng iba't ibang pagsubok. Bakit? Upang. Ito yung purpose, di ba? Upang, ibig sabihin, para ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat sinusubok sa pamamagitan ng apoy, yung ginto sinusubok sa pamamagitan ng apoy, mauuwi sa kapurihan. Ikinumpara sa ginto ang ating pananampalataya na kung paano ang ginto dumadaan sa apoy yan, ang ending niya, malilinis yan. Mawawala lahat ng karumihan. Kaya mauuwi sa kapurihan. Sa spiritual side, yung pagsubok, parang yan yung apoy na dadaanan natin para yung pananampalataya natin ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan kailan? Sa pagpapakita ni Hesukristo. Yun ang purpose nun, mga kapatid. Para tayo tumibay sa pananampalataya. So, parang ginto yung pananampalataya natin. Sinusubok para ang ending ay maging kapuri-puri, maluwalhati, at marangal pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi pa rito sa verse 8, hindi ninyo siya nakita. Si Jesus, hindi natin nakita. Gayon may inyong inibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Naalala ko yung sinabi ni Kristo kay Tomas. Noong una ayaw maniwala ni Tomas na nabuhay na maguli siya. Ngayon naniwala siya nung magpakita sa kanya physically ang Panginoon sa Kristo. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, sa John chapter 20 yan na ang sabi ng Panginoon, nanampalataya ka dahil nakita mo ako. Mapapalad ang nananampalataya sa akin, bagamat hindi o kahit na ako'y hindi nila nakita. Kasama tayo ron. Mapalad tayo. Hindi natin nakita si Jesucristo, pero nananampalataya tayo. Sabi ng Panginoon, mapapalad tayo. Kaya ito mga kapatid, kahit hindi natin nakikita si Jesucristo, maaari pa rin natin siyang mahalin at sampalatayanan. Dahil sa pananampalatayang ito, nagkakaroon tayo ng tunay na kagalakan. So, ang susi ng lahat ng ito, sampalatayanan mo ang Panginoon. Nagkakaroon tayo ng tunay na kagalakan. Isang kagalakang hindi maipaliwanag ng salita, sapagkat ito'y nagmumula sa Diyos at puno ng kanyang kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nasa pagsubok, nakakaranas ka ba ng pagsubok? Lahat naman tayo Merong kasalukuyang pagsubok Iba-ibang itsura lang. Dapat tanda natin, huwag tayong sumuko. Huwag nating isipin na iniwan na tayo ng Diyos. Hindi tayo manatalo, mga kapatid, kahit nahihirapan tayo. Basta manatili lang tayo sa pananampalataya. Dahil ang mga pagsubok na yan, ang humuhubog sa atin para tayo umunlad sa pananampalataya. At sa ulit talata, sabi rito, na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya. Ano daw ang bunga ng pananampalataya? Na tinatanggap pala. Na inyong tinatanggap. Ano yung tinatanggap natin? Ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yan ang ultimate result. Bunga. Yung bunga, resulta ng ating tunay na pananampalataya kay Kristo ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Hindi yung pagyaman natin sa mundong ito. Hindi yun. Kung may nagpipreach sa inyo na yayaman ka kapag sumampalataya kay Kristo, bulaang teacher yun, mga kapatid. Ang ipinapangako dito, mga kapatid, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Salvation of your souls. Ibig sabihin ng pananampalataya, hindi lamang paniniwala. Ito'y nagdadala, naghahatid sa atin sa tunay na resulta nito o bunga. At yun ay yung walang hanggang buhay o yung walang hanggang kaligtasan
na tinatanggap natin mula sa Diyos. So yun po mga kapatid, ang nilalaman ng unang pag-aaral natin dito sa unang Pedro. Kaya mga kapatid, tandaan natin, ikaw, tayong lahat na nananampalataya, pinili tayo ng Diyos. Isipin nyo, pag may problema kayo, isipin pinili ako ng Diyos. Meron tayong buhay na pag-asa, living hope. Kapag nawawala ka ng pag-asa, kumapit ka doon sa living hope ng mga pinangako ng Diyos sa future. At kung tayo nakakaranas sa pagsubok, tandaan natin may purpose ang pagsubok para lalo tayong luminis at maging marangal sa harap ng Diyos. Kaya kahit ikaw ay nahihirapan mga kapatid, kahit ikaw ay nahihirapan, hindi ka matatalo, hindi ka talo. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili, namumuhay ba ako ayon sa pagkatawag sa akin ng Diyos? Kamusta yung buhay ko? Baka natataranta ka na rin. O kaya baka nagwawala ka na dyan. O baka nawawala ka. Buhay ba ang pag-asa ko kay Kristo? Yung living hope ko kay Christ. Ano ba yung living hope mo kay Christ? Tungkol yan sa kaligtasan. Kaligtasan, hindi yung pag-asa mo kay Kristo, yung masenso ka sa negosyo mo. Hindi yan. O magkapera ka, hindi. O paano ako tumutugon naman pag dumadanas ako ng pagsubok? Para ba akong turumpo na paikot-ikot? No? Pinahalagan ko ba ang kaligtasan? Mahalaga ba sa akin ang salvation? Iyan ang resulta. Dapat na maging resulta na tinatanggap natin ng bunga ng ating pananampalataya, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi naman talaga madali physically. Pero ito ay siguradong panalo. Kahit tayo nahihirapan, panalo pa rin tayo. At dahil dyan sa mga pangako ng Diyos, ay panalo tayo mga kapatid. Panghawakan lang natin mabuti. Hindi ka malulumbay. Hindi mawawala sa iyo ang kagalakan. Dahil ang ating pag-asa ay buhay. Ang ating Diyos ay tapat. So hanggang dyan mga kapatid, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.